Para sa mga minamahal kong mga kababayan, saan man dako ng mundo, mabuhay po kayo. Halina't panoorin, pakinggan at saliksikin ang nilalaman ng video na ito. Tiyak meron itong kapupulutan patungkol kung saan nanggaling ang pandemic COVID-19 na ito na patuloy lumalaganap sa ating mundo at pumipinsala sa maraming katauhan. Totoo ba na ang COVID-19 ay galing sa hayop o ginawa ng mga scientists na gagamitin sa biological warfare ng China laban sa mga ibang bansa na gustong pumalaban sa kanila balang araw? Totoo ba na may kasunduan ang mga matataas officials sa US at ilan sa mga military at scientists ng China ang gumawa sa coronavirus 2019 nCoV? Totoo rin ba na nagkaroon ng abutan ng dolyares at bayag na nabasag sa shootout sa Wuhan Wild Animals Market o Fish Market ayon sa lumabas na balita sa social media tungkol sa coronavirus 2019 nCoV? Ayon sa mga naunang balita, si Dr. Li Wenliang ay ang unang nakadiskubre ng virus na kagaya ng SARS noong 2003 at agad niyang pinaalam sa Chinese government, ngunit agad naman siyang hinuli para imbestigahan tungkol sa naturang virus. Ngunit pinagutos sa kanya ng gobyerno ng China na ito ay coronavirus, hindi ito chemical agent ang kumakalat. Gayon din, nagpalabas din sila na ang virus na mabilis sa kumalat ay galing naman sa mga hayop sa Wuhan Wild Animals Market o Fish Market para mapagtakpan ang human-made na chemical agent. Para di sila masisisi ng lahat ng mga bansa na maapektuhan sa nasabing virus na kumakalat sa buong mundo na puminsala sa mahigit 5 milyon na katao, lalo na sa mga matatanda, bata at mga taong dating may malubhang karamdaman sa kanilang internal organs. At bilang parusa kay Dr. Li Wenliang ay ang samahan ang mga tao na nagtatapon ng mga namatay at mga taong mahirap na maisalba kahit buhay pa sa hukay upang sunugin at inakala nila na ito ay maapektuhan din siya ng nakakamatay na chemical agent, ngunit nakaligtas ito. Isang sarhento na nagpunta kay Dr. Li Wenliang upang turukan siya ng kombinasyon ng mercury at heroin at iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay at ipinalabas nila na ang kinasawi ay ang pagkakapektado ng nasabing coronavirus. Ayon sa isang opisyal na mayroong mataas na katungkulan sa gobyerno ng China, nakakita at nakakilala kay Dr. Li Wenliang bago siya pumanaw. Nung agad na idineklara ng China na mag-self-quarantine dahil sa kumakalat na virus sa buong Wuhan at iba pang karating probinsya nito, ay agad-agad namang nagpanik ang mga tao dahil di malaman kung saan sila pupunta. Ang iba naman ay nagpasya sila na lumabas ng bansa. Ang iba naman ay nanatili doon. Ang mga OFW natin, nagpasya sila na manatili doon. Ang ilan, ang iba naman ay umuwi ng ating bansa. Ngunit ang masamang balita ngayon ay kumakalat na din sa ating bansa at umaabot na sa mahigit 3,000 katao ang apektado sa kasalukuyan sa nasabing virus. Ngunit paano natin matatakasan ang pandemic virus kung lumaganap na sa buong mundo? Sa tingin ko, kailangan lang natin mag-self-quarantine at panatilihing malinis ang kapaligiran, kumain ng tama at dagdagan ang panalangin dahil sabi ng Panginoon sa Isaiah, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kaya magtiwala lang po tayo sa kanyang mga pangako at di tayo maapektuhan. At kung sakali man na darating ang tagutom, ay handa ka ba? Marahil marami sa atin ay hindi pa handa sa mga ganyang pagkakataon. Maging ako man, na itatanong ko sa ating sarili kung handa ba ako o ang aking pamilya. Matitiis mo ba na makita ang ating sariling pamilya na nagugutom? Ang sagot ko ay hindi ko rin alam, kaibigan. Siguro, saka ko naisipin yun pagdating ng araw na yon. Ang alam ko, wala nang mahirap at mayaman sa pagkakataon na yan dahil ang lahat ng bagay, wala nang halos halaga kung laganap na ang sakit at tagutom. Lahat pantay-pantay na, parang World War Z na kung napanood nyo at sana naman, huwag naman mangyari yun, kaibigan. Tuklasin ang katotohanan kung totoo man ang mga naiulat na balita na lumabas sa pahayagan at sa mga hinahangang kong mga vloggers sa YouTube ay atin ding alamin ang katotohanan dahil di lahat ng impormasyon na lumalabas sa social media ay totoo. Ngayon, ang ilalabas ko na topic sa video na ito ay merong katanungan na gusto kong mabigyan ng totoong kasagutan para na rin sa lahat ng mga followers na basta-basta na lang naniniwala sa mga maling impormasyon sa social media. Kung maaari po lamang mag-subscribe, like, i-click ang bell button at i-share para ma-update po kayo sa mga susunod na art tutorial video na i-upload ko sa mga susunod na araw. Salamat po. Ito po ang aking gustong itanong sa inyo, lalo na sa lahat ng mga dalubhasa sa mga ganitong mga topics sa nangyayari patungkol sa nCoV-19 na kumakalat ngayon at sa mga nakasulat sa aklat na ito. At gusto kong magkaroon ng kasagutan ang mga tanong ko sa mga naunang naging paksa natin sa video na ito. Maaari po lamang pakisagot po at mag-comment po sa baba para maliwanagan din ang lahat. Totoo ba ito o sadyang na-predict ni Dean Koontz at na-publish niya noong 1981 o sadyang meron siya koneksyon